Rising fuel prices are now taking a toll on public utility vehicles and even commuters. And mobile journalist Evan Tarinque joins us live from EDSA Cubao with the latest. Evan, kamusang sitwasyon? Okay, anong diskarte sa pasada at kahit payday Friday ba, ramdam ba na marami ang mabigat ang volume sa sakyan o may panipis ka na nang napapansin? Alam mo, Pops Lord Denise, no? Simula nga kaninang umaga habang nagmo-monitor tayo dito sa may kabahan nga ng EDSA. Kanina sa EDSA Ortigas tayo nung rush hour ng umaga at talagang kapansin-pansin na yung bigat ng trapiko ay malayo doon sa nakasanayan nating bumper-to-bumper na traffic. Pero so far, makikita natin sa mga oras na ito, ikot lang natin konti yung camera. So, makikita natin, maluwag pa rin yung daloy ng trapiko, no? Lalo na dito, nagkakaroon na ng konting congestion, yung mga sasakyan na papasok ng short tunnel, no? Dahil nagiging 2 lanes lang kasi yan at talagang naglilipatan yung mga sasakyan. Pero ito namang dumadaan sa ibabaw, nakikita natin, tuloy-tuloy rin yung daloy ng trapiko. Kanina pa, Lord Denise, nakausap natin yung ilang mga dating nagdadala nung sasakyan, no, nung medyo mura-mura pa nga yung presyo nung produktong petrolyo, no. Pero kanina sabi nila mas pinili nilang mag-commute ngayong araw dahil nga na mahal, nabibigatan na sila sa presyo ng mga produktong ito. Kaya naman ang diskarte ng ilan, Pops Lord, yung iba pinapark ng sasakyan at sa kagagamit ng public transportation, no, dahil yung ilan naman sa mga major na parking spaces na alam natin malapit at konektado rin naman dito sa mga LRT lines at MRT lines, no. Pero kanina nagtanong rin tayo dun sa isang MC taxi rider, no, na araw-araw binabiyahe or dinadaanan ito nga kahabaan nga ng EDSA. Kung i-compare ba nila yung the previous days na tumaas ba yung oil price hike dun sa mga normal na araw, no, ang kwento niya sa atin, kung i-compare daw natin, mas maluwag raw yung daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Pero sa bagay, kasi nasa 2:00 pa lang, baka mamaya naman pagdating ng rush hour, no, afternoon rush hour, baka naman maramdaman natin yung pagbigat ng daloy ng trapiko. Pero according pero kanina, naglapit din tayo kay MMDA Chairman Romando Arte, kung may update na nga ba kung talaga bang bumaba yung bilang ng sasakyan sa ngayon, so far, nagbibilang pa rin daw sila at patuloy yung kanilang data gathering kung talagang naka-apekto na nga ba yung presyo ng produktong petrolyo sa mga sasakyang dumadaan sa ating mga kalsada. Palagay ko, mararamdaman talaga yan, Evan, next week. Oo, kasi marami dito ang bumibiyahe pa based doon sa mga malamang yung kinarga a few days, yung medyo nung mababa pa yung presyo. Pero I think etong weekend at yung next week talaga, ito na talaga yung parang fine line talaga eh. Masakit na yun eh. Oo. Ivan, matanong ko lang dun sa mga nakausap mong drivers, meron din ba silang mga reaksyon o yung mga sinabi nila, panawagan nila dun sa posibleng dagdag presyo daw ng pamasahe? Tama ka dyan, Denise, no? Matagal ng usapan niya, no? Actually, itong provisional fare hike na to, ilang taon na rin niyang pinag-uusapan. Pero so far, dahil nga doon sa bigat ng presyo ng produktong petrolyo ngayon, parang daw mahirap nang hindi tingin yan dahil nga masyado nang masakit, masyado nang mabigat. Pero ayon sa mga ilang drivers nating nakausap, mas okay daw sana kung mababawasan yung presyo ng produktong petrolyo kaysa daw taasan yung pamasahe ng mga commuters dahil hanggang sa mga oras na ito, actually, no, iniisip pa rin nila kung yung capability ng mga pasahero na magbayad dun sa dagdag pamasahe na imbes na raw sana na ipandagdag na lang sa iba pang panggastusin sa araw-araw, mapupunta pa dito sa fare hike na ito. Pero so far, wala pa namang sinasabi kung magkano yung magiging fare hike natin. And pero bigyan ko rin ka ng context regarding dito sa fare hike, no? Usually kasi, Pastor Denise, every 10 pesos na kinataas sa produktong petrolyo, equivalent yan sa 1 peso na dagdag sa fare hike. So, abangan pa natin kung masusunod ba yan or baka magbago ng konti yung panukalang yan, Pastor Denise. Diyan ka sa may Cubao, no? Sa may tapat ka ng Farmers Plaza, Evan, tama? Actually, Pastor, nandito tayo sa may show ngayon. No, nakatambay tayo dito ngayon sa show. Sa show? Tayo ng konti.
Eto, makikita natin. Ito Kala yung ko- pasyo ilalim. Yan. Okay. Galing Ayun, infield. Sabi Cubao EDSA, hindi naman pala. Katatanong ko sana, Evan, kung kahit konti lang bumibaya, kung marami pa rin bang, kung nasa Cubao sana siya, no, kung marami bang pumapasok sa Masogo at yung iba pang mga motel sa tapat ng pero sa puntong ito, may alam mo ba, Evan, na yung pagbabago all of a sudden sa operasyon, sa mga schedule nila ng mga public utility transport systems? Alam mo, Pastor, doon sa mga nakausap natin na mga jeepney drivers, no? Kasi kadalasan, before, ang kinikita kasi nila around 500 to 600 pesos per day. No? Pero ngayon daw na tumaas yung presyo ng petrolyo, yung iba na take home 300, 200 pesos. Kaya yung discussion ng ilang mga PUV drivers, talagang hinahabaan na lang nila yung kanilang mga biyahe. No? Kung dati, 5, 6, na ikot lang sila. Ngayon daw, minimum 8. Kahit pa paano raw kasi, yung sa 8 ikot na yon, pagod man daw yung kanilang katawan, at least yung kita nila, may uwi pa sila sa kanilang mga tahanan. No? Kasi, ayun nga, sa bigat ng presyo, yung iba, extended hours, yung iba naman, Pastor Denise, nag-iisip na, baka daw maghanap na lang ng ibang pagkakitaan dahil nga hanggat tumataas daw kasi yung presyo ng produktong petrolyo, malaki rin daw kasi yung kinakain nito dun sa kanilang sanang may uwi sa kanilang mga bahay. May tanong ka pa, Denise Tan? Hindi, nasagot na ni Ivan. Tatanong ko nga sana kung ano-ano ba yung mga naisip nilang pamalit muna dun sa, instead of driving, ano muna i-racket nila. Alam mo, Denise, halo-halo kasi, no? Karamihan kasi ng mga jeepney drivers natin dito, no? Simulat sa pool, 20 years ago, 10 years ago, nagmamasada na sila ng mga pampubliko sa sakyan, no? So, may hirapan daw sila maghanap ng kanilang bagong pagkakitaan, pero kung ganito nga rin daw kasi yung presyo, lalo na next week, may nakambang pagtaas naman ng presyo sa produktong petrolyo, no? Kinakain daw kasi nito yung kanilang kinikita sa pang-araw-araw, baka kahit pa paano daw, kumita man sila ng konti or mas marami or ng lagpas sa kanilang kita sa kanilang pang-araw-araw, okay na raw yun. So far, sa ngayon, nag-iisip pa rin paano magiging diskarte ng ilang mga drivers, pero so far, hanggat kaya pa rin na doon nilang pumiyahe, pabiyahe pa rin naman sila para makapag-provide sa kanilang mga pamilya. Alright, maraming salamat sa iyong ulat at ingat palagi. Evan Tarinque ang ating mobile journalist.